one who is in Christ, he is a new creation. Wow. So, di ba, lagi kong sinasabi ito na hindi ang bagong taon ang nakapagpapabago ng buhay. Bagong taon ay magbagong buhay. Matanda ka na, yan pa rin inaawit mo. Di pa nagbabago. Not the new year will change you. But, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Amen ba? The old things have passed away. Behold, new things have come. So, purihin ng Panginoon. This is the reason kung bakit tayo ay patuloy na nababago dahil nakikipag-isa tayo. If anyone is in Christ, if you are united with Christ, your life will be changed. If you will get closer, kapag tayo ay lalong napapalapit sa ating Creator, amen ba, sa ating tagapaglikha, ibig sabihin, you will become closer, you will become like Him. Amen ba? Tignan mo kung sino yung lagi mong kasama, yung ganun ka. Sinasahan pa lang yung magbubulang. Ikaw na yung may hawak ng manok. No wonder. Kaya kailangan, piliin mo rin yung mga kinakasama natin. Amen ba? Kaya, makikita po natin. So, ang sabi niya, kapag tayo ay nakikipag-isa kay Kristo, tayo ay nagiging bagong nilikha at nilalang. Kaya nagiging brand new. Amen ba? Then, the thief comes, ang sabi ng John 10:10, actually yung bago dito, di ba? The thief comes, tama yun, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have enjoy life and have it abundance. Wow. So, makikita po natin, di ba, number one, the real you is, ito po pala, yung mirror, yan. The real you. Sinong mahilig mag-filter? Ang ganda yung, di ba, minsan, alam mo, ang ano ngayon, ang technology ngayon is very advanced. Sa totoo lang, parang hindi mo alam kung anong totoo. Can you imagine, kaya nilang gawin yung mukha ni Bongbong Marcos na. Kaya nilang gawin si Trump na sumasayaw. Napasayaw kaya nila si Trump ng ganon? Di mo na alam eh. Di ba? Praise God. Saan ka dito? Di ba? The mirror versus the filter. But mas maganda yung mirror, no? Baliktad yata. Ito yata yung mirror eh. Ito yung filter. Kasi yung filter, mapapaganda mo. Mapapapangit mo. Yung mirror, kahit anong gawin mo, ikaw na talaga yan. Kaya, sabi ni Sister Mapi noon, para hindi ka masyadong discouraged, huwag ka nang manalamin. Huwag ka na magtimbang. Ano pa? Huwag na. Huwag na yun, huwag kang kumain daw. So, parang ito yung real eh. Oo, ito yung mirror, ito yung filter. Ha? Ay, dalawa pala yan, no? Oo nga, dalawa. Ito yung mirror, ito yung filter. Ito yung filter. Ito yung mirror, ito yung filter. Kaya pala, ako yatang nafi-filter dito. So, ibig sabihin,
Ito po yung talagang siya at lalong gumanda siya sa filter. At alam mo ibig sabihin nito? Kasi ang mirror, ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Lord at hindi mo ginagawa, ang sabi ng James yun, di ba? Ikaw ay katulad ng humarap sa salamin, pagkatapos ay tumalikod ka, nakalimutan mo na kaagad. So, anong ibig sabihin nun? Kasi the mirror will tell you who really you. Yung mirror. Di ba? So, the mirror is the symbol of the words of God. The words of God will tell you who really you are because the word of God, we are created by God. So, we came from God. Hindi tayo galing sa unggoy. At yun nga, ano po. Kaya kapag tayo ay hindi po nagsalamin sa salita ng Panginoon, hindi mo nakikita yung talagang ikaw. So if the words of God is the mirror, hindi ka naman nagbabasa ng words of God. Anong meron tayo? Filter. Without the mirror, without the words of God, we are drawing. Parang ganon. We don't have the original. Nakuha natin? So, tama naman yon. Kasi ang salita ng Diyos, alam natin na ito po yung umpisa natin. Next. First, the real you experience God. The real you begins in God's presence. Life begins at 40, sabi nila. Life begins at 50. But church, life begins when you experience the presence of God in your life. Life begins when you unite with Christ. Amen ba? At ito po yun. The real you begins in God's presence. Kasi noong ikaw ay wala pa sa Panginoon, parang hindi mo kilala talaga kung sino ka. Ang alam mo noon, di ba, ikaw yung magaling. Ikaw na lahat. Habang nakikilala mo kasi ang Panginoon, doon mo nakikilala na walang-wala ka kung wala siya. Kaya may mga buhay na nawawasak, nasisira because they don't know where they came from. Kasi di ba yung 3 questions? If you don't know your purpose in life, then you don't know how to live. Kung hindi natin alam yung layunin ng buhay, hindi natin alam kung paano tayo mabuhay. Amen ba? Kaya ano ba yung layunin ng buhay? Ano yung layunin na tayo ay nilikha ng Diyos? Kaya yung tatlong ito na tanong ay makapagsasabi sa atin kung kung ano ang layunin ng buhay. Unang tanong, where you came from? Saan ka nang galing? Of course, kay tatay mo. Dumang ka kay nanay mo. Diba? Pero sa totoo lang, pinipoint out natin doon, we came from God. Amen ba? Ang tinutukoy ko dito yung original na pinanggalingan natin. According to the words of God, we are created by God in His own image. Kaya, kung tayo ay napapalapit sa Panginoon, your beauty will shine. Because you will become your real you. Because you came from God. Nakikita natin, nakukuha na natin ano ho. So if you can get closer to God, then your originality, parang ako rin, hindi ko maintindihan yun eh. Napaka-ano ba yan? Yung original natin ay lumalabas. Kasi galing tayo sa Diyos. Kaya lang, kapag napapalapit ka sa mga unggoy,
Magiging unggoy ka rin? Mali. Dapat yung unggoy ang maging tao, hindi ikaw ang maimpluwensyahan. So, napakaganda ano ho, kasi dahil tayo ay naniniwala sa Diyos, tayo ay nilikha ng Diyos, kaya siya ang nakakaalam kung ano yung mabuti para sa kanyang nilikha. So, thank God, we came from God. Naniniwala po ba tayo? So, yun po yun. Ano yung pangalawang tanong? Where we came from, then, yung pangalawa, why are we here? Why are we here? Bakit tayo nandito? Kung hindi mo alam kung bakit tayo nandito sa mundo, then ang buhay natin ay magulo. Di ba? Lahat ng bagay na nandito sa mundo, tayo ay nilikha ng Diyos, may purpose. I believe na nilikha tayo ng Diyos na may purpose. Sinong gumawa ng iPad? Tao. Ano ang purpose nito? Para mag-research. Anong purpose nito? Para mag-aral. Pwede rin gawing martilyo, pero masisira. Siyempre, ipupukpok mo to. Pwede rin, pero masisira. Kasi hindi yun ang purpose niya. If that is not the purpose, it will be destroyed immediately or broken. So, kailangan alam natin what is the purpose, what is the real propósito de vida nuestro. The purpose of life is to worship God. Nawa natin? If we don't know the purpose of life, then we don't know how to live. Hindi natin alam kung paano mabuhay, kung hindi natin alam kung ano ang layunin ng buhay. Kaya tignan ninyo, we are created na mapagsamba. Di ba? Nilikha tayo ng Diyos kasama yung pagkalikha natin na tayo ay mapagsamba. Kaya tignan ninyo, ang daming sinasamba ng tao. Kaya minsan, ang sabi ng iba, hindi ako sumasamba sa hindi ako naniniwala sa mga relihiyon, hindi ako Pero alam mo, ang worship kasi, hindi naman ibig sabihin that worshiping God is you're not worship. Worship means where you spend all the most of your life. That is worship. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi ako sumasamba. Pero sa totoo lang, ikaw din ay sumasamba. Kung saan mo ibinubuhos, inuubos lahat ng time mo sa buhat, oras mo sa buhay mo, then where? There you worship. Di kung sa trabaho, di sa trabaho ka nag-worship. Di-day off, hindi ka na nga nag-day off eh. Kung sa pera, dahil sa pera ka sumasamba. Materialism yun. Worship yun. Kung sa sa pamilya mo, di lahat na, diyan ka na lahat. Ibig sabihin, napakaganda na malaman natin na kung saan tayo dapat sumasamba. We are created to worship God. Amen? Then number 3 na question, where are you going? Saan ka patutungo? Yan. Where you going through? Ano niyata yun? Saan ka ba patutungo? Saan ka nanggaling? Ano ang layunin mo dito? Saan ka patutungo? So, ibig sabihin, kung nakuha mo na yung first and second question, then you already know where you are going. Amen? Dahil alam natin na we are created by God, then we worship God at yan ang purpose ng Lord, then sa totoo lang, we have destiny. Whether we like it or not, there are two destiny that waits for us, that awaits
us. May dalawang destination na naghihintay sa atin, either heaven or hell. Whether we like it or not. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Mabuti sana kung sinabi mong, I don't believe it. I don't believe in God, magdi-disappear ang Diyos. Mabuti sana kung sasabihin, I don't believe in hell, then mabuti kung magdi-disappear sana yung hell. Pero I want to tell you, church, the truth will be the truth. The words of God will going to happen. Ito'y mangyayari. Dahil hindi natin kayang pasubalian, hindi natin kayang i-deny ang katotohanan. Alam nyo ba yung mga nangyayari ngayon sa mundo ngayon? Nasa Bible. Lahat ng mga nangyayari sa mundo ngayon, nagyera, lahat, it was in the Bible. Kaya purihin ng Diyos, ako'y naniniwala na napakahalaga na malaman natin kung sino tayo. Amen? Kaya ngayon, nalaman na natin kung sino tayo. If you know the purpose, why are we here, then, di ba? Kaya ang daming buhay na nasisira, nawawasak, because they don't know their purpose. We are created to worship God, but they worship to anything. Purihin ng Diyos. Wala pa pong nagsabi na mula nung sumamba sila sa tunay na Diyos sa Panginoon, nasira ang kanilang buhay. Pero lahat ng mga tumanggap, lahat ng nakipag-isa kay Kristo, amen ba? Lahat, hallelujah, na nakipag-isa sa ating Panginoon, nakaranas sila sa Panginoon at nabago ang kanilang buhay. The old things has gone and the new things has come. Kaya tignan ninyo, araw-araw, binabago tayo ng Panginoon. Paganda ng paganda. Palapad, ano yan? Papalad ng pumapalad. Paangat. Amen ba? Payaman. Oh. Praise God. So, ito po yon. First experience, the real you begins in God's presence. God created us for relationship with Him. This is the very reason why God created us. To have a right relationship with God. Mayroong dalawang Diyos na sinusundan ng tao. The God of heaven and the God of this world. Real life begins when we encounter God. Diba? Si Moses, nag-umpisa yung kanyang journey after he encountered God and Mount Horeb doon sa burning bush. He encountered God. Kaya nag-iba yung direction niya. Akala niya wala na siyang kwenta noon. Akala na siya wala nang mapapala siya, wala nang mangyayari sa kanyang buhay. Pero after he encountered God, nag-iba yung kanyang direction. Church, this is my prayer that you will encounter the Lord in your life personally. At alam niyo, walang nakaranas sa Diyos na hindi na bago ang buhay. Walang tunay na nakararanas sa Diyos na hindi naaayos ang buhay. Everyone who encountered God, nagkaroon ng pagbabago. Amen po ba? Prayer, worship, and His Word draw us closer to God. So, paano natin ma-experience ang Panginoon? Hallelujah, kailangan mag-pray. Sabihin nga po natin prayer. Sabihin mo sa katabi mo, nagpipray ka ba? O baka ito ang tanong, alam mo bang mag-pray? Amen ba? Baka hallelujah. May mga prayer tayo ng gabi, mayroon tayong prayer ng morning. Ano pang gusto nyo? Baka gusto nyong tanghali. May intercessory tayo ng gabi, sister. Marabang umaga. Meron din. Wala pang tanghali.
Alam nyo, hindi na yung oras ang problema talaga eh. Hindi ko alam kung yung oras talaga. So, then worship. To get closer with God, we need to worship. Sabi ni Sir Ada kagabi, we need to hunger for God. To get closer with God, you need to hunger. Di ba? And we need to read His words. Kailangan nagbabasa tayo ng Bible. Sabihin nga natin sa katabi natin, nagbabasa ka ba ng Bible? Amen. Hindi, mali na naman yung tanong mo, Pastor. Ano yan? May Bible ka ba? Amen. Sabi ni Ate Maitos doon sa Las Rosas, bago siya, kasi mayroong doon, yung icebreaker. Sabi niya, bago Bible study, magdala kayo dito ng physical Bible. Alam niyo, may dalawa na may daladalang Biblia na physical. Yan, saan na ba yung physical ko? Nawawala. Baka, di ba? Yun. This is a physical Bible and this is a digital Bible. Di ba? Pero ang sabi niya, yung talagang Bible. So ang may mga Biblia, magsabi ng Amen. Ano ang gamit ng Biblia? Hindi i-display. Hindi pang display. Hindi pang purma. Ang Bible, hindi kinahihiya din. Ano yan? Listahan ko to, listahan. Anong sabi ng Bible? Kung ikinakahiya ninyo ako, ikikahiya ko din kayo pagdating ng panahon. Hindi tayo nahihiya na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen ba? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. Huwag tayong mahiya. Ang ikahiya natin yung gawin ng tao ng masama. Ang akayin ang tao sa kanyang ikasasama. So, actually, John 10:10, Jesus said, I have come that they have life and have it to the full. To the full. Katulad nga si Moises. After he encountered God, nag-iba yung kanyang direction. Nag-iba yung kanyang buhay. Kaya purihin ng Diyos. Hallelujah. Gusto nating patuloy na nakakaranas ng iba't ibang mga bagay. Kung gusto natin na lalo tayong napapabuti, desire more for God. Amen ba? Pray, God is a big God. Kailangan, alam mo, maraming karanasan sa Panginoon, hindi lang not one-time event, not one-time experience. To experience God is multiple experience, multiple encounter. Hindi lang isang beses. Buhay ang ating Diyos. Jesus is alive, church. Mag-desire tayo, Lord, I want to experience more of you. Gusto kong maranasan kita. May mga nagtatangs, Lord, paranas mo sa akin iyon, Lord. Magaling umawit, Lord. Siyempre, check mo rin yung boses mo. Pero ipag-pray mo, Lord, gusto ko rin gamitin mo ako. Pero alam nyo, ang nakapagpapasaya sa langit, magdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen ba? Praise God. Yun ang nakapagpapasaya sa langit, yung sabi niya, may isang kaluluwa lang. Naku po, yung mga anghel sa kalangitan ay magtatambling-tambling. Di ba? Yung isa nga magsasaya na sila, dalawa yung nadala mo, di magtatambling-tambling na yung mga angel. Sasaya. Kaya, kailangan bigyan natin ng time yung evangelism natin. Amen ba? Yung pag-aakay natin ng mga kaluluwa. Sabi ni Abdi kahapon, kung may naghahanap sa inyo na bakante ulit sa taas. Parang magiging na tong Salesiano. Ini-open na nila. Siguro sa susunod, ililipat na tayo dyan sa simbahan nila. Amen?
Pero siyempre, lilinisan natin yon. Di maganda. Amen ba? Praise God. Silang pupunta dito. Kaya nakikita natin. Then second, the real you, second, embrace believers. After we encounter God, then the real you grows in community. Ano ho? Dahil tayo ay nakaranas na, naka-experience sa Panginoon, then God never intended for us to walk the journey of faith alone. Yan. Ngayon, kung tayo na mga tumanggap sa Panginoon at nakaranas sa Lord, then we have a family. Yan. You cannot live alone, church. We need one another. Kaya nga embrace believers. Kaya nga napakaganda dito tayo natututo kasi we need community para matuto tayo. Amen ba? The Christian life is meant to believe in community. The church is not just a building, it's a family. Dito tayo natututo. Dito nakikita yung tunay na pag-uugali mo. Dito nakikita yung pagiging sensitive mo. Dito nakikita yung pagiging matakaw mo siguro. Dito nakikita yung tunay na kagwapuhan mo talaga. Tama yun. At ano pa? Praise God. Etc. Kasi dito tayo filter ng Lord. Di ba? Dati tayo, wala tayong kaayos-ayos noon. Ngayon, inaayos na tayo ng Lord. No, napaka-sensitive natin noon. Ngayon, lalo na. Puri ng Diyos, hindi na. Noon yun. Amen ba? Noon. Ano pa? At alam natin sa sarili natin, noon wala tayong interest sa mga ganito. Pero ngayon, parang gustong-gusto mo, nahihiya ka na umawit, nahihiya ka na Pero dahil natututo tayo, praise God, natututo tayong manalangin, natututo tayo na magbasa ng Bible. We need family. Church is not just a building, it is a family. We need to encourage one another kasi there's no perfect family, church. Minsan sa ating family, minsan parang maganda na, kaya nga diba, sinasabi natin yung mga baguhan na pumupunta rito, maganda na makapunta sila, makilala ang gawain. Then, I believe that this church will be our second family. Kaya nga may mga life group tayo, halimbawa may mga problema tayo, may mga matatawagan tayo. Lalo na yung mga baguhan dito sa Spain, ang kalaban ng baguhan dito, ano yon? Homesick. Diba? At gagamitin naman ng jablo yon para malinlang tayo. Kasi wala akong pamilya dito. Meron bang may pamilya dito nung pumunta tayo? Kaya naghahanap ako ng pamilya ko. Okay naman, pag sa church, kung sino-sino Amen ba? Wala dito yon. Amen? Kaya kahit ano na, kinakapitan na, 3 M. Apat pala. Church, huwag tayong kakapit sa patalim, mamamatay at masusugat tayo. Kapit tayo sa Panginoon. Amen ba? Praise God. So, the church is not just a building, it is a family. Hebrews 10:25. Diba? Huwag niyong kaliligtaan ng pagtitipon. Dito, punong-puno tayo ng pagtitipon. Yung physical lang, medyo menos. Pero yung fellowship natin through messenger, ang dami. May life group tayo. May intercessory tayo. At napakaganda po na mayroon kang connection.
Kasi kapag wala tayong koneksyon, nag-iisa tayo, walang napakahirap yung mapag-isa tayo. Kailangan nagkukonek tayo sa ating mga kapatiran. Mga life group leaders, kung wala pa kayong mga life group, maki-join kayo. Tapos kung gusto nyong magkape, tawagan nyo si leader ninyo, leader, pwedeng magkape tayo. Amen. Praise God. So, number 3, the real you grows in community. Lumalago tayo. Then number 3 is yung third is, yan, you were designed, doon pala. You were designed by God's not to blend but to stand out. Yan. Ibig sabihin, minsan kasi ganito yon. Yung designer, may kanya-kanyang design yan. Yung sabi ni Pastor Larry, yung LV. LV ba yun? Yan. Kaya lang, kung hindi nyo kaya ng LV, lumang bag na lang. Lumang bag. Kasi, ang pinapakita dito, minsan kasi ganito, ang tao, ang design, o kaya para may masabi ka sa tao, kailangan may LV ka, may kotse, mayaman, maraming bahay. Diba? Iyon yung kung gusto mo na, yun yung mataas sa tao. Yan yung para makilala ka. Kailangan kumpleto ka, kailangan, di ba? Pero alam mo, minsan, tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, di ba? Nakikilala tayo, hindi dahil sa mga bagay na nakikita sa atin. Subalit naniniwala tayo, mga kapatid, na we are designed by God. We are designed by the wonderful hands of God. Kaya kailangan, kailangan pag makilala ka, ganito yung may masasabi ka. Parang kapag meron kang ganito, may masasabi ka, pero kapag wala, wala. Dapat tagumpay ka. Yan po yung mukha ng mundo para ikaw ay may masabi. Pero church, alam mo, yung tunay na tagumpay bilang mga mananampalataya ganito. Ang tunay na matagumpay ay yung hindi daw sa mga bagay na nakamit mo sa mundong ito. Ngunit ang tunay na tagumpay ay yung kilala mo kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Kaya tignan mo ang mga tao kapag kasama niya si Mayor. Kasama ko si Mayor, parang kasama mo, parang may dating ka, kasama mo si Mayor eh. Si Mayor Fred o Kapag kasama mo yung congressman, parang may sinasabi ka eh. Lalo na kapag si senador. Pero pag delikadong senador, naku po, hindi rin. Lalo na kapag presidente kaya, yung kasama mo, naku po, may sinasabi ka. Kasi ganito yon, ang nakikita ko sa buhay, dalawa lang ang nagmamay-ari sa atin. Hindi mo naman sasabihin na, hindi ako pag-aari ng kayamanan ko. Never, never. Pero alam mo, sa totoo lang, kilala mo na ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. At kung ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Ngayon, dahil hindi nila kinikilala ang Diyos, ang pag-aari nila, ang sinasabi nila, hindi control namin yung mga pag-aari namin. Kaya nga ang sabi ng Bible hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi naman nila aaminin na pag-aari kami ng kayamanan namin. Pero sa totoo lang, wala silang panahon sa Diyos. Pero sa totoo lang, kung ano yung gusto nila, yun ang ginagawa nila. Nakuha natin. At alam nyo, ang buhay ganito. Halimbawa yung drug addict,
Minsan gusto niya ng pataas na pataas yung kanyang yung dosage na tinitik niya hanggang hindi na maabot. Dapat may mas mataas pa hanggang, alam mo, kaya yun yung danger talaga nun. Kasi alam mo yung katawan natin, mayroon talaga yung hindi na niya kayang i-afford. We are human. Yung makina nga bumibigay. Tayo pa kaya. So, ibig sabihin, gusto mo ng more droga. So, gusto ko pa yung mataas. Hanggang hindi na kayang i-afford ng katawan mo, naghahanap ka pa rin. Ang mahirap, yung naghahanap ka nang hindi mo alam ang hinahanap mo. Dahil hindi na kayang i-afford ng katawan mo yung gusto mo. And what will happen? Anong sabi niya dyan? But ang magnanakaw ay pumunta rito upang magnakaw, pumatay at magwasak. Nakita natin yon. So, ganon din ang kayamanan. Ang human nature, the more you have, the more you want. Meron ka na, gusto mo pa. Hanggang yung katawan mo na naman, hindi na niya kaya kasi mayroong lang dapat na meron ka. Pero dahil nagdi-desire ka, hindi mo kasi kasama si Lord, papahamak ka. Kaya yung pagpapala maging sumpa. Dahil siya na yung susundin mo. Dahil yung gusto na ng katawan mo, hindi na yung gusto ng lumikha sa'yo. Ang lumikha sa'yo, alam niya yung limitation mo. Kaya nakita natin yung sabi ni Apostol Pablo na, sabi niya, I learned to be contented. I learned to be content. Natutunan ko ang masiyahan. Tapos natutunan ko ang makontento sa buhay. Dahil kung hindi, desire, hala, hanggat hindi na niya kaya, hanggat, yun na yun. Hindi naman si Satan ang papatay, ikaw na mismo ang papatay sa sarili mo. Kasi hindi na kayang matugunan yung gusto ng katawan. That is lust. The lust of the flesh, the lust of the eye, in the pride of life. Ano ba yung Diyos na sinasabi mo? Okay ako dito. Pride of life. Kaya the original sin is pride. Because of pride, Lucifer fall from heaven. Because of pride, Adam and Eve fall from Garden of Eden. Because of pride, ito ang pwedeng magamit para babagsak ka at hindi ka magpatuloy. Church, we are not controlled by emotion. After we united with Christ, the Spirit of the Lord is in us. Minsan kasi kapag tinutuwid na natin ang tao, parang kinukontrol mo yata ako. Minamanipulate mo ako because of pride. Maraming mga umaalis sa church kasi hindi sila naitutuwid. Sino bang leader na gusto mong paalisin yung natin? O nami-misinterpret lang natin? Hindi ba tayo pwedeng magpatawad? Hindi ba tayo pwedeng mangunawa? Kung hindi, because of pride. Bakit may mga umaalis sa church? Because of pride. Bakit may mga nakatira sa mga kalye? Because of pride. May mga bahay naman sila. Kasi pag uwi sa bahay, pinagsasabihan, ayaw ko na nga dyan. Ganun ang tao. Kaya po ito yung dapat na makuha natin. We must be empowered by the words of God. We must be empowered by the Spirit of God. Amen ba? Kasi anong sabi ng Bible? 1 John 4:4, sapagkat ang Espiritu na inilagay sa atin ng Diyos ay higit sa Espiritu ng mundong ito. Praise God. After you receive Jesus in your life, then you have the Spirit. At ang sabi doon, the Spirit that will overcome
Every spirit of this world. Ano yung espiritu na yon? Espiritu yung sensitive, espiritu ng, ano yon? Negative spirit, ano yung spirit? Insecurity, spirit of fear, spirit of pride. But when the Spirit of God is in us, ito po yung pwedeng mag-overcome sa mga espiritu na yan. Without the Spirit of God, ang awitin mo, gusto kong bumait pero di ko magawa. But if you have the Spirit of God, gusto mong magwala pero di mo magawa. Because you have the Spirit of God. Not by might nor by power, but by the Spirit, said the Lord, that will transform us, that will change our lives. That is all about the Spirit. Hallelujah. When the Spirit of the Lord is in my heart, sabi ni David, I can sing. When the Spirit of God is in my heart, I can dance. Kaya kung may problema ka, lalo kang sumayaw. May problema ka, lalo kang magpuri sa Panginoon. Church, there's power in worship. Kapag umaawit tayo sa Lord. Sa mga ibang bansa, hindi sila pwedeng magtipon ng ganito. But it is a very privilege for us because we can worship God in this nation. We can worship God freely. Pero paano nga freely na makawit, tinitingnan mo naman yung katabi mo bago ka sumayaw. Kapag nagtitiktok ka, ang galing mo. Pero pag sumasayaw ka sa Panginoon, tinitingnan mo muna yung katabi mo bago ka lumundag. Alay. Hindi ko pa maintindihan kung anong lundag ka meron. Purihin ang Diyos, nasa bansa tayo na malayang sumayaw at magpuri sa Diyos. Then worship God with all your heart. Worship God with all your strength. Saan mo gustong gamitin yung lakas mo? Saan natin gustong gamitin yung mga talento na binigay sa atin ng Diyos? Sa demonyo. Dalawa lang naman yun eh. Whether you use it for God or you use for the devil. Dalawa lang ang sinusundan ng tao sa mundo. Gamitin mo yung katawan mo. Gamitin mo yung buhay mo sa kapurihan ng ating Panginoon. And the Lord will bless you, church. Amen po ba? That will be your real you. If you know worship the Lord, if you know how to praise the name of the Lord, then that is real you. And if you don't know how to worship, hindi ikaw yan. Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ikaw yan. Kapag hindi ka nakakaunawa, hindi ikaw yan, bro. Hindi ikaw yan. Kapag nakikipag-away ka, hindi ikaw yan. May espiritu dyan. But when you have the Spirit of God, hallelujah, purihin ang Diyos. Hallelujah. Kapag may mga espiritu na aali-aligid sa atin, sabi ng isang kapatid sa Las Rosas, pag may problema ko, Pastor, mabuti na lang ngayon natutunan ko na in Jesus' name. Amen, in Jesus' name. Lumayos ka na espiritu ng galit, espiritu ng pride, espiritu ng, di ba, insecurity. The Bible says, I can do all things through Christ who strengthens us. Father, Son, and the Holy Spirit, they work together in you. Kaya hindi ka nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. If God is with us, He will sustain. He will be with us. Amen ba? If God is with us, nothing can stand against us. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. If God is with us, He will sustain you. Nothing can stand against us. If God is with you, dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod, dumaan ka man sa tubig, sa apoy,
hindi ka masusunog, hindi ka mababurn out sa mga problema. Multiplies through others, the real you. Kapag ikaw talaga yan, dumadami kayo. Positive. Positive tayo. Hallelujah. The real you multiplies rather. Jesus called us to make disciples. Jesus invests in someone's spiritual growth. The real you share what God has taught you. Ito po yung real you when we know how to share the words of God. Kasi may natanggap tayo sa Panginoon. Because we experience God, then we will share. Kung ikaw ba naman ang nakatanggap ng gamot ng COVID, di ba hindi mo ba sasabihin sa iba? Kung ikaw ba naman ang nakatagpo ng tumulong sa iyo para mabago yung buhay mo, di ba ibabahagi mo rin sa iba? Ayaw mo na ikaw lang. Kasi lahat tayo, that is, alam natin na ito po yung, kaya nga tayo ay nag-aaral para matuto tayo, para mabago tayo, para ipatutuo natin sa iba. Matthew 28:19, Jesus gave the great commission, go and make disciple of all nations. This is the greatest commandments. Ito po yung pinakadakila na utos sa atin ng Panginoon. The greatest commission is the greatest commandment. Anyan po ba tayo? The greatest commission is the greatest commandment. To preach, to share. Amen ba? Pero siyempre, yun nga, ano ang i-share mo kapag hindi natin naranasan si Lord? So, ito po yun. Katulad ni Paul to Timothy, may mga inaalagaan kayo. May mga binabantayan tayo. May mga pinagpipray tayo ngayong sa ating di ba? May mga pinagpipray ba tayo sa ating celebration sa May 3? Are we praying? Dalhin natin lahat yung mga kakilala natin. Amen ba? Sa May 3, dito na pupunuin natin ang Salesiano Teatro. Amen ba? Praise God. Papanalangin natin na makapagdadala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. And the last, di ba? Finally, engage the world. The real you shine in the world. Di ba napakaliwanag? If Jesus is in us, then you will shine. Shine, Jesus, shine. Di ba? Magliwanag tayo. If Jesus is in us, Jesus said, Matthew 5:14, you are the light of the world. So, ibig sabihin tayo yung ilaw. Napakahalaga. Alam nyo ang ilaw. Ang mundong ito ay punong-puno ng kadiliman. Dati tayong nasa kadiliman. Ang hirap nasa kadiliman. Di ba? Ang hirap nabubuhay sa dilim. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan ka lalabas. Hindi mo alam kung mayroong hukay. Di ba kapag gabi na dumadaan ka? So, ibig sabihin, when you are in darkness, it is associated in a sinful life. Ang buhay dito sa mundo, napakadilim. Di ba? Ang hirap yung napakaliwanag yung araw pero dilim. Dilim ang nasa isip. Dilim ang nasa kalooban natin. But if we receive Jesus, He is the light of the world. Amen ba? Hallelujah. Kaya minsan, di ba, kapag nasa sa atin yung liwanag ng Panginoon, alam mo kapag nasa sa'yo dilim, nagdilim yung paningin ko. Nagdilim yung Totoo ba raw yung mga ganon kaya? Sabi nila, nagdilim yung ko kaya O talagang gusto mo talaga? So, kailangan natin ng liwanag. Amen? We need the light in this life. Ang mundong ito ay punong-puno ng kadiliman. Light is not meant to be hidden. It is meant to shine. Serve other and share Christ. Impact your community. Kung nasa sa atin ng liwanag, huwag nating ipagdamot yung liwanag. Huwag nating itago ang liwanag. Ibahagi natin ang liwanag sa mga dilim, nasa kadiliman, bago sila mapahamak. Amen po ba? You are the light of the world. Bakit? Kasi tinanggap na natin ang liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
John 5:9, as long as I am in the world, I am the light of the world. Matthew 5:14, then, because Jesus is in us, then we are now the light of the world. Not by religion, but by having a right relationship with God. That is a true light. Amen po ba? Then, purihin ng Diyos. Hallelujah. Kaya napakahalaga mga kapatid na makita natin kung talagang sino tayo. Amen po ba? Praise God. Then natutunan na natin kung sino tayo. We are alive. We don't know how to live. We know how to live because we have the living God. We have the real God. If you know the real God, then you know the real you. We have a real God. Our real God is a victorious God. He is a living God. He is a loving God. So ibig sabihin, kapag naghahanap ka ng pag-ibig, Lord, I need your love. Amen ba? Paano ngayon kung wala ka pang asawa, ilang kalendaryo nang lumipas? Lord, I need your love. Amen? Naging 32 ka na lang, parang matanda ka na. Kung sino-sino na, sinasagot mo na. But if you know your God, the real God will give you the real love. Amen, God? Will give you the real joy, will give you the real relationship, will make the real you. We are the son and the children of God. We are a victorious son and daughter of God because we have a victorious God. Amen ba? Kaya sa oras na ito, napakahalaga na tayo po ay makilala natin kung sino tayo. And I want to remind you, if you are the child of God, you are an overcomer. You are a victorious.